Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 4, by Roy. Simulan na natin ang kwento. Tatapatin na kita, Roy. May cancer ang mama mo. Colon cancer. Stage 3. And we cannot assure kung hanggang kailan siya magtatagal unless she will undergo chemotherapy, cobalt or radiation. Pagpapaliwanag ng doktor. I felt numb for a second, trying to understand lahat ng sinabi ng doktor. Roy, medyo may kamahalan ng gamutan ng mama mo. Pero pwede kang pumunta sa social services at mga public institutions to ask for medical assistance. Kaya lang, medyo may kabagalan kapag sa government agency kasi ang dami nilang ina-assist na pasyente. At Roy, kailangan na nating maoperahan agad ang mama mo as soon as possible para hindi na rin kumalat yung cancer cell sa katawan niya. Pagpapatuloy ni Doc noon, mangutang-ulang ako. I am trying to absorb everything that the doctor had said. Salamat po, Doc. Tapos tumayo na ako. Doc, I'll inform you kapag nakahanap na po ako ng pera pampa-opera ni Mama. Okay. Basta, sabihan mo lang kami agad, Roy. Lumabas na ako kagad ng office ni Doktor. Naglakad ako ng dahan-dahan. Patungo muna sa chapel ng ospital para pakalmahin ang sarili ko. Pumasok ako doon at umupo. Tinignan ko yung crucifix na nasa altar. Nakatitig lang ako sa kanya. Walang dasal, walang salita. Wala. Kasi alam kong alam niya kung ano yung nasa puso ko ng mga oras na yun. Nanatili ako ng mga 10 minuto sa loob ng simbahan at tumayo na ako para puntahan yung dalawa kong kapatid. Nang makita nila ako, tumakbo kaagad sila. Sabay nagsabi at nagtanong kung ano ba ang sinabi ng doktor. Kuya, gagaling na ba si Mama? Uuwi na tayo? Hirit ni Leo. Inakbayan ko lang silang dalawa at sinabing, uwi muna tayo sa bahay para makapagpahinga tayo, okay? Ayos lang si Mama dito. Kailangan niya pa kasing magstay kasi may mga laboratory test pa siya naaantayin. Okay ba yun sa inyo? Pagsisinungaling ko sa kanila. Nasa bahay na kami at pinagpahinga ko muna yung dalawa kong kapatid. At nasa labas ako ng bahay nakaupo sa duyan. Blanko yung pag-iisip ko. Humiga ako ng dahan-dahan sa duyan at pilit kong pinikit ang mata ko. Ngayon, nakaramdam ako ng pagod. Pa, tulungan mo po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Please pa, help me. Gulong-gulo na yung isip ko. I miss you so much, pa. At hindi ko na malahay na tumutulo na pala yung luha ko ng mga sandaling yun. Sa totoo niyan, umiiyak ako rin habang sinusulat ko tong story na to. Nakaidlip na pala ako. Nanggisingin ako ni Leo. Kuya! Gising ka na. Kakain na tayo. Sige. Susunod na ako. Sinikap kong hindi pahalata sa kanilang nararamdaman ko. Kaya sabi ko noon, wow! Ang sarap naman ng ulam. Nako,
Mapaparami yata yung kain ko nito ah. Pilit kong ngumiti. Talaga kuya? Ako nagluto niyan. Sagot kaagad ni Kokoy. Di kuya, pwede na pala akong mag-asawa. Hoy, anong mag-asawa? May gatas ka pa sa labi, Kokoy oh. Huwag kang ganyan. Nandiyan pa nga si Leo na asikasuhin mo eh. Wika ko na may kunot ang noo. At saka si Mama din, aasikasuhin mo Kuya Kokoy. Sabat naman ni Leo noon. Tumpak, kaya wag muna yung pag-aasawang isipin mo Kokoy ha. Pangaral ko sa kanya. Joke lang naman yun kuya. Kayo naman, hindi na mabiro. Syota nga, wala ako eh. Mag-aasawa pa? Tawang-tawa na sinabi ni Kokoy at nagtawanan na rin kaming tatlo. Pansamantalang na-relieve ang pakiramdam ko. Salamat Lord. At kahit papano, naibsan ang lungkot ko na nararamdaman. Kasi nakita kong masaya yung mga kapatid ko. Gabi na nun, after mag-dinner, pumasok na ako sa kwarto ko. Mag-isa lang ako sa kwarto ko noon at hindi makatulog. Hanggang kailan ko kaya sa kanila kayang itago ang sakit ni Mama? Ayoko rin silang biglain. Pero baka maging huli ng lahat bago nila malaman. Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi ko na po kaya ang lahat ng ito. Alam ko, pagsubok mo sa akin to. Pero Panginoon ko, bigyan mo po ako ng paraan kung paano ko sasabihin sa mga kapatid ko ang kalagayan ni Mama. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ko. May mga miss call mula sa sekretary ng kumpanya namin. At may mga miss call mula rin kay Dan. At saka mga katropa ko. At meron din sa ospital. Dito ako kinabahan sa miss call ng ospital. I dialed the number. At sinagot ang isang lalaki. Hello? St. Joseph Nurses Station. How may I help you? Tanong ng nasa kabilang linya. Hello po. Ako po yung anak ni Salvacion de la Cruz na pasyente ninyo. Si Roy po ito. Okay po Sir Roy. This is Nurse Carlo. Ako po yung tumawag sa inyo kanina. Pwede po bang pumunta kayo dito sa ospital ngayon? Sige po. Papunta na po ako ngayon. Binaba ko na yung cellphone. Tinawag ko yung dalawang kapatid at nagpaalam na pupunta muna ako ng ospital. Sama ako kuya. Hirit ni Leo. Huwag muna Leo. Dito ka na lang muna. Andito naman si Kuya Kokoy mo eh. Babalik ako kaagad Paliwanag ko kay Leo noon. Sige po kuya. Babalik kayo kaagad Tumango lang ako at sumakay na sa kotse. Sobra-sobrang kaba ng dibdib ko habang binabaybay ko ang daan patungo sa ospital. Bakit kaya ako pinapupunta? Anong meron? Pumasok na ako sa may ospital, sa lobby, na sobrang bigat at sobrang kaba ng dibdib ko. Lord, whatever it is, Diyos ko, kayo na po ang bahala. Pagdadasal ko, habang papalapit na ako ng papalapit sa nurse's station. Excuse me po, sino po si Nurse Carlo? Tanong ko sa isang babaeng nurse. Wait lang sir Carlo, may naghahanap sa'yo. Sabay lingon ng isang lalaki habang nag-aayos ng mga gamot sa tray. Yes, sino po sila? Tanong sa akin habang lumalapit sa counter. Sir, ako po si Roy. Yung tinawagan mo na anak ni Salvacion de la Cruz? Okay, please follow me sir. Sabay labas ng counter ni Carlo. At sumunod naman ako. Pumasok kami sa doctor's office.
Nandun pala yung doktor na nakausap ko kahapon. Good morning po, Doc. Good morning din, Roy. Please sit down. I'm sorry to say, Roy, pero kailangan ng operahan ng mama mo. Kasi it's getting worse. Baka mag-rupture pa yung intestine niya. At delikado yun. Paliwanag ni doktor. Wala pa po kasi akong pera, Dok eh. Pera pang down para sa operasyon ni Mama. Okay, Mr. De La Cruz, someone paid the down payment for your mother's operation. And it will be scheduled tonight, 9 p.m. I just want you to sign the waiver. And also this promissory note. Paliwanag ng doktor. I signed all the necessary documents needed for my mother. Salamat po, Doc. Pero, pwede ko po bang malaman kung sino nagbayad ng down payment? Oo naman, Roy. He's waiting for you at the nurse's station. Sabi ni Doc. Talaga po? Thank you po, Doc. Sabay labas ko ng office niya. Excited akong makita kung sino man yung nagbayad. And at the same time, naku-curious ako kung sino siya. At bigla akong naisip si Dan. Siya yung nagbayad ng down payment. Nagmadali ako pumunta sa nurse's station. And only to find out na walang Dan akong nakita. Pero baka nasa labas lang siya. Sabi ko sa isip ko. I was about to go outside para hanapin si Dan. Nang tawagin ako ng isang nurse sa station. Sir Roy, excuse me po. Napalingon ako at nakita ko si Carlo na kumakaway sa akin. Bumalik ako at lumapit sa counter. Yes, Nurse Carlo. Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Sir, saan po kayo pupunta? Sa labas. Baka kasi nasa labas yung taong nagbayad ng down payment sa operasyon ni Mama eh. Paliwanag ko kay Carlo. Sir, ang totoo po kasi niyan, Sir Roy ako po yung nagbayad ng down payment sa operasyon ng mama mo. Nahihiyang sabi ni Carlo. Ha? Bakit? Bakit mo binayaran? Saan ka kumuha ng pera? Sunod-sunod kong tanong kay Carlo. Kasi naaupo kay tita. Sigaw na siya ng sigaw sa matinding sakit ng tiyan niya. Kailangan siyang maoperahan as soon as possible para maagapan. Yun kasi yung sabi ng doktor. Kaya tinawagan kita pero hindi ka sumasagot. Hanggang sa nakapag-decide ako na ako na lang muna yung magbibigay ng down payment. At yun nga, nakaschedule na siyang operahan mamayang gabi. Mahabang paliwanag ni Carlo. Naku! Maraming salamat, Nurse Carlo. Hindi bale. Babayaran kita pag nakasweldo na ako. Tumangulang yung nurse at tumalikod na para magbigay ng gamot sa mga pasyente nila. Sa sobrang sayo ko at hindi ko na-expect yun. Napayakap ako kay Carlo nang lumabas na siya sa counter ng station nila. Salamat ulit, Carlo ha. Walang anuman yun, sir. Sagot niya kagad. Nang di sa kalayuan ay natatanaw ko si Dan na kanina pala nakatayo sa hallway at pinagmamasdan kaming dalawa ni Carlo. Habang nakayakap ako doon, bigla akong bumitaw kay Carlo at dali-dali kong pinuntahan si Dan. Dan, mahal, bakit nandito ka? Di ba may exam kayo ngayon tapos may PowerPoint report? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Tahimik lang si Dan at tumingin sa akin. Roy, sino ba yung nurse na kayakap mo kanina ha? Tsaka, bakit mo ba siya nayayakap? Anong meron? Tanong ni Dan na para bang nag-uusisa ang tinig niya. Hinawakan ko ang kamay ni Dan at tinuro ko yung isang bench sa may corner, malayo sa nurse's station. Halika Dan, maupo muna tayo dun oh. Doon tayo mag-usap.
Hindi siya kumilos sa pagkakatayo. Kaya inulit ko ulit yun. Dan, dun tayo mag-usap please. Pakiusap ko sa kanya. Tinignan lang niya ako tumakbang ng papunta sa upuan. Nang makaupo kami ay, tinanong ko siya, Dan, is there something wrong? Kanina pa kasi kita tinatanong pero kanina ka pa walang kibuti nagsasalita eh. Hindi pa rin siya nagsasalita at nakayuko lang na nakatingin sa lapag. Finally, inangat niya yung ulo niya at diretso siyang tumingin sa akin. Sabay sabing, for the second time, Roy, tatanungin ulit kita. Sino ba yung nurse na yun? At bakit ka nakayakap sa kanya? Tanong ni Dan na walang ekspresyon ng muka. Hindi kaagad ako nakasagot sa pagkabigla at sa mga di inaasahang mga tanong niya noon. Okay guys, hanggang dito muna, no? Abangan nyo bukas yung next part. At sa mga gusto pong mag-send ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.